Samantala mga kapuso, sa Matnog, Sorsogon, 2 barangay ang apektado ng oil spill. Umabot po sa dalampasigan ng langis na hindi pa matukoy kung saan po nanggaling. Apektado ang mga barangay ng Tablak at barangay Kamachile. Nag-aalala nga ang barangay chairman ng Tablak, masakit daw si dibdib ang amoy na nanggagaling sa langis. Daanan ang Matnog ng international shipping at dito rin dumadaong ang mga ro-ro vessel na tumatawid sa Samar papuntang Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang pinanggagalingan ng oil spill. Sa mga sandaling ito, mga kapuso, makakapiling po natin sa pamamagitan ng telepono si Lieutenant Archie Hicban, ang Public Information Officer ng Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon. Welcome sa QRT. Good afternoon, sir. Good afternoon. Lieutenant Archie Hicban, ang Public Information Officer ng Philippine Coast Guard sa Bicol. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, sir. Okay. Sir Archie, unang-una, yung pong status ng tinatawag na oil spill na nangyari ho dyan sa inyong lugar. Kamusta po? Yung status po natin dyan sa sinasabing oil spill, actually it's a oil sheen po kasi hindi naman po ganun karami yung talagang oil na punta po sa dagat. Okay na po, bale sa tulong po nating Maritime Environmental Protection Unit ng Philippine Coast Guard, successful din naman po yung pag-clean naman po doon sa mga areas na meron po mga oil sheen. Sir Archie, sa inyong inisyal na pagsisiyasat o sa monitoring ninyo, masasabi ba natin, sir, kung saan po nagmula itong langis na tumagas at napunta ho dyan sa ilog, sir? As per investigation conducted by the Coast Guard Station Sorsogon, lumalabas po na most probably po galing po to sa illegal discharge po ng mga garbage and oil sa mga tumatawid na mga vessel po dyan sa area. Since na wala naman pong any facilities na pwedeng kung saan po pwedeng magmula yung any spill of oil po sa lugar. Mga kapuso, si Lieutenant Archie Hicban, ang Public Information Officer ng Philippine Coast Guard dyan po sa Bicol. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po.